Hi everyone! So welcome again to my vlog. So for today's video, today is Thursday kaya day off na naman namin ngayon at naisip namin ito ni Chona at Aiza na pumunta sa Kyoto Kawaramachi. So bali around 12 to 1 PM na nga kami dyan nakaalis at naglakad pa kami papunta ng Mokomachi Station. At dahil nga medyo matagal-tagal pa yung schedule ng next bus, naisip na lang namin maglakad papunta ng Mokomachi Station ng almost 30 minutes. Hindi kasi kami yung schedule ng bike ngayon kaya no choice, kailangan namin maglakad at kung mag-aantay kami ng bus, aabutin pa kami ng anong oras bago makarating sa Kyoto Kawaramachi. And after 30 minutes of walking, finally nandito na kami sa Mokomachi Station at nakasakay na kami dyan sa train. So saglit lang naman pala yung biyahe kapag nakasakay ka dito sa train, around 20 to 30 minutes lang din. At habang nasa biyahe nga kami ay pinapanood namin tong magagandang tanawin. Grabe, sobrang gaganda ng mga puno kasi autumn season na nga pala dito sa Japan. Actually, naghahanap talaga kami na pwedeng pasyalan ngayong araw kasi hinahanap talaga namin yung mga puno na merong mga magagandang kulay na dahon gaya lang dilaw at pula. Actually, nung last time pa talaga kami nung naghahanap pero hindi talaga namin matsyempo-tsyempohan. Nakababa na nga kami dyan ng Kawaramachi Station at tumiretso na kami dito sa Kyoto Komiyacho. Naghahanap kasi kami dyan ng Starbucks kasi plano namin dumaan doon bago umuwi maya-maya. Pagpasok nga namin dito sa my first floor ay nakita agad namin tong iba't ibang klaseng stuff na binibenta gaya ng skirt, stuff, stocking at mga bags at kung ano-ano pa. Grabe, sobrang gaganda nga ng mga paninda nila dito. Yung mga pangsuot na mga pang-outfit, gustong-gusto ko talaga nung nakita ko, mas lalo na tong mga jacket pero sobrang mahal kaya cannot afford. Actually, habang tinitignan ko nga tong mga paninda rito ay iniisip ko rin kung bibili ba ako or hindi, kaso kapag tinitignan ko ng price, grabe hindi ko kaya, sobrang mahal. Ubus agad dito ang isang lapad ko. Bale, meron nga rin pala silang mga jewelries na binibenta dito aside sa mga bags, mga jacket at mga other stuff na meron dito. And aside from that, meron din nga pala kaming nadaan ng isang boutique na merong binibentang iba't ibang klase ng anime character items. At yung mga mahilig dyan sa anime character, perfect na perfect kayo ditong pumunta sa boutique ng My Hero Academia kasi sobrang dami ng mga items na binibenta nila dito. Actually, hindi talaga ako fan ng mga anime character pero pagpunta nga namin dito sa may boutique na to ay sobrang na-amaze kami at nagandahan kasi merong mga nakadisplay na iba't ibang klase ng anime character kaya nagpa-video kami nitong mga kasama ko. Para nga kami mga bata ng mga time na yan kasi ang dami naming mga tinig na photos and videos for remembrance. And after nga namin sa building na yon ay lumabas na kami nitong mga kasama ko para maghanap ng mga pwedeng pasyalan. Bale, dumaan nga pala muna kami sa may H&M at Uniqlo para maghanap ng mga sales na damit kasi nagbabakasakaling meron ulit kaming makuha or mabili ng mga murang damit. And after nga namin doon ay dumiretso na kami dito sa Yakiniku restaurant para kumain na ng lunch kasi hindi pa kami kumakain ng lunch kanina pa. And before anything else, I just want to tell you guys that this Yakiniku restaurant is one of my favorite restaurant here in Kyoto Kawaramachi dahil bukod sa sobrang mura na ay sobrang sarap pa ng mga servings and menu nila dito. Kaya naman every time na pumupunta kami dito sa Kyoto Kawaramachi ay mostly ito talaga yung pinaka-suggest restaurant nitong mga kasama ko. And finally, tapos na kami nga kumain dyan sa Yakiniku restaurant and after namin kumain doon ay dumiretso na kami dito sa Kyoto River and this Kyoto River is one of the most famous river here in Kyoto Kawaramachi. And for sure, lagi nyo itong nakikita sa mga vlog ko guys kasi lagi akong kumukuha ng mga photos and videos dito every time na pumupunta ako dito sa Kyoto River as in. And for today's video, saglit lang naman kami dumaan sa Kyoto River at dumiretso na agad kami dito sa may temple para tignan tong magagandang mga puno. Buti na lang talaga ay maaga kaming pumunta dito sa may temple at kung hindi namin maaabutan tong magagandang kulay na dahon na kulay pula at dilaw. Medyo madilim-dilim na rin nung nakarating kami dito sa may temple at naglakad lang naman kami ng around 30 minutes ulit. Grabe, sobrang tuwang-tuwa nga kami nung mga time na yan kasi naabutan namin tong mga magagandang dahon at dahil dyan, satisfied cravings kami nung mga time na yan. And finally, after namin mamasyal ng ilang minutes dito sa loob ng temple ay naisip na rin itong mga kasama ko na umalis na at pumunta na ng Starbucks. Sobrang lamig na kasi nung weather ng mga time na yan at nilalamig na yung mga person kaya kailangan na talaga naming umuwi pero bago ang lahat, kailangan muna namin dumaan ng Starbucks. Actually, bago talaga kami mamasyal nitong mga kasama ko ay ako talaga yung nagsuggest na pumunta kami sa Starbucks kasi gustong-gusto ko talagang mag-Starbucks ngayong araw. Sobrang bet na bet ko kasi talaga dyan ng ambience while taking my favorite
favorite flavor of coffee here in Starbucks while talking with my friends. And also, one of the reason why kung bakit gustong-gusto ko tumambay dito sa Starbucks kasi lakas talaga ng positive energy at maka-good vibes. And sabi ko nga sa sarili ko na every time na pupunta ako dito sa Kyoto Kawaramachi ay lagi akong dadaan dito sa Starbucks for me to have a peace of mind. At feeling ko din, mas maganda ditong tumambay habang may ka-date. Charot, hanggang dito na lang. Bye!